po, good afternoon. My name is Mr. Christopher Nario and I am the Acting Municipal Administrator of General Mariano Alvarez, Cavite. And I am also part of the local school board. So with regards to Doc Michael Romero, no, being a principal sa San Gabriel 2 Elementary School, nagkakilala na kami siguro mga mag-iisang taon na rin, and sa regular meetings namin sa local school board, yun nakakausap ko siya, and he has also imparted a lot of inputs and ideas kung paano namin mapapaunlad ang education system and also especially the welfare of our students and teachers dito sa GMA. So as part of the local school board, I've seen him as a very responsible na principal. Of course, we always attend our meetings and also yung mga emergency meetings namin, lalo na nitong nagkaroon ng mga issues with regards to crisis in terms of yung mga banta sa loob ng campuses. So nagpatawag ako ng meeting noon, tsaka si Mayor, and talagang nag-attend siya, and nakita namin kung paano siya, katulad din ng mga ibang principals ng mga schools dito sa GNA, ay nag-impart ng kanilang mga ideas and knowledge, no? Regarding sa security, talagang napaka-importante para kay Doc Michael yung seguridad ng mga estudyante. And one time also, I remember na invite kami ni Mayor sa graduation ng elementary nitong nakaraan, and nakita namin kung paano niya inayos, katuwang ang kanyang mga teachers. And with regards to teachers as his followers, talaga nakita ko kung paano sila mag-organisa at paano sila maging dedicated sa kanilang ginagawa through the leadership of Mr. Romero or Doc Romero. Ang nakita ko doon is yung organization, tapos yung feedback ng mga magulang and estudyante as I asked them randomly, no? Nakikipag-participate din ang school, no, sa mga activities ng LGU. Kaya naman nung nakita ko yung mga batang nagsipagwagi noon sa mga kompetisyon sa iba't ibang larangan, no, nakita ko kung paano at bakit ba nananalo tong mga batang to. So nakita ko yung leadership ni Doc Michael at ng mga teachers na talagang very dedicated sila on how to uplift, you know, the morale of their students. And speaking of kalinisan, grabe, ang San Gabriel Elementary School ang isa sa masasabi kong sa lahat ng school na inikot ko, ang isa sa pinakamalinis na eskwelahan. Kasi tayo naman, 'di ba, dito sa public service, we really tend to observe, especially yung impression natin na dapat malinis ang isang environment, lalo na kapag ito ay para sa mga kabataan, sa mga estudyante in terms of education. So nakita natin, no, kung paano nililinis ng araw-araw ng mga teachers, ng mga staff through the leadership of Doc Romero, yung kanilang paaralan. And ito nga, last week nag-ikot kami doon para naman sa school building projects ng DepEd, because nakita namin ng DepEd at saka ng LGU kung gaano kailangan ng San Gabriel Elementary School ang mga bagong pasilidad, lalo na ng mga bagong gusali. So nakita natin that despite of these challenges, nakita natin kung paano ito hinarap ng eskwelahan through the leadership of Doc Romero. Nakita ko kung paano niya kinausap yung mga engineers ng DepEd, kami mga taga-LGU, na talagang pinupush niya, kami na yung pinupush niya na, sir, kailangan namin to, napakarami naming bata. They have around 4,000 enrollees if I'm not mistaken, and talaga namang nakita natin na yung kanyang concern sa mga estudyante na magkaroon ng komportableng paaralan, ng silid-aralan at pasilidad, ay talagang nakita namin nung nag-uusap kami, nagmi-meeting kami. And then, isa siya sa mga pinakaunang nag-submit na mga kinakailangan naming dokumento na nagpapakita na ang interes talaga at dedikasyon ng isang punong guro, ng isang principal ay mahirap, pero para sa ikagaganda at ikagagaling ng sistema ng edukasyon ay nagko-comply, no, beyond compliance, ika nga ang ating San Gabriel Elementary School. And again, despite of these challenges sa facilities and all, nagagawa pa rin ng eskwelahang ito ang mag-top notch sa iba't ibang klase ng kompetisyon. Kaya natutuwa ako kasi lahat naman tayo
dumaan sa sistema ng edukasyon sa public school. Pero nakakatuwa kasi itong mga ganitong klase ng leaders, ng mga teachers, no, yung samahan nila and yung kanilang commitment to serve the students and the parents are, is really heartwarming, and masasabi ko na excellent job. Kasi bago pa lang tayo sa LGU, no, ako bilang dati na rin naging principal, nakita ko kung papaano ang gaano kahirap, no, kung papaano magpatakbo ng eskwelahan. Pero si Sir Michael, talagang saludo ako sa kanya, and halos araw-araw magka-chat kami, DepEd, LGU, laging magkausap because of his concerns and his dedication to serve the people of GMA. So, ang hangad ko lang din ay sana dumami pa yung katulad ni Sir Michael, and sana magtuloy-tuloy yung kanyang mga naiisip na proyekto sa tulong ng LGU at ng Department of Education para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga kabataan ng GMA, at magtuloy-tuloy ito at kung sakali man maipasa sa mga susunod na liderato sa paaralan at maging inspirasyon ng iba pang mga punong guro. But all in all, sa lahat ng mga principals na kasama, no, ni Doc Romero, and sa mga teachers ng GMA, sa mga public schools, kahit madalas po kami, aminin ko po, dito sa local school board, madalas din po kami magkaroon ng diskusyon at debate, but it's really heartwarming din na may mga ganong response, kasi ang ibig sabihin lang nun, talagang maganda yung dynamics ng ating samahan sa local school board, lalo na may kasama kang katulad ni Doc Romero, ng DepEd GMA with Miss Mary Ann Batino and all other principals, member of the school boards, ay talagang nakakatuwa kasi as personally me as a leader din, as a public servant na rin, no, na maituturing, talagang malapit sa atin yung pagbibigay ng maganda at dekalidad na edukasyon. Katulad ng laging sinasabi ni Mayor, dapat laging epektibo, ni Mayor Ed Custodio, epektibo at dekalidad palagi ang serbisyo in all aspect, especially sa education, because Mayor Ed is really an educator din, kaya mahal niya ang eskwelahan. At nakakatuwa naman na si Doc Romero ay ganun din yung talaga yung kanyang mantra ba, na nakikita ko lang sa kanya na talagang para sa mga kabataan, para sa mga estudyante. Yung kanyang humility, yung kanyang pagiging mababang loob, and yung kanyang pagiging competitive, no? Ang ganda ng kanyang personality, ng kanyang dynamics, kasi talagang, kaya nga sabi ko sa kanya, sir, wag mo kami iiwan dito sa GMA, ha? Kailangan ka ng mga estudyante at mga magulang at ng LGU dito sa ating bayan. Kaya, para sa akin, mula dito sa local government unit ng GMA, and on behalf of our Mayor Ed Custodio, saludo po ako sa husay mo, sir. Naway dumami pa ang mga katulad mo para magtuloy-tuloy ang ganda ng sistema ng edukasyon sa tulong ng Department of Education. Maraming salamat, sir, and good luck on your journey to sa iyong leadership at sa mga susunod mo pang mga endeavor. Sana magtuloy-tuloy at maging successful ka. God bless you at magandang araw sa iyo at sa San Gabriel Elementary School.